Pwede bang makiupo? Ayos lang ba? Anong pangalan mo? Simula ngayon, ang lugar na to ay amin. Umalis kayo! Kayong dalawa, hindi pa ba kayo aalis? Bakit pagdating ninyo, kailangan naming umalis? Hoy babae, narinig mo na ba ang pangalang Mr. Sen? Ang Tigre ng Southern Province? Tama! Ngayong gabi, darating si Mr. Sen sa Haisheng. May puso siyang maaalahanin. Gusto niyang bisitahin ang lugar na ito. Ang kuya ko ay maghahanda ng salo-salo para kay Mr. Sen. At kayo, kung marunong kayo makiramdam, umalis na kayo agad. Kung hindi, ganito ang aabutin ninyo! Kumakain pa ako. Bakit? May reklamo ka? Bayaran mo. Pinapabayad mo ako? Oo. Bibigyan kita ng malaki. Kapag tinumba kita mamaya, ibabayad ko yun. Sugurin siya! Itong braso mo, huwag mo nang gamitin. Subukan mo lang! Ang kuya ko, siya mismong itinalaga ni Mr. Sen bilang pinuno ng underground ng Haisheng. Kung gagalawin mo ako, hindi ka na aabot bukas! Gusto ko nang makita kung paano ka matatapos ngayong gabi. Ang yabang mo naman magsalita! Bitawan mo siya! Dumating na ang kuya ko! Kung alam mo lang, bitawan mo na ako agad! Sige, dapat marunong kang makiramdam! Nabitawan ko na siya. Nabitawan ko na siya. Sinusubukan mo talaga ako? Ay naku mister, ano bang pinagsasabi ninyo? Siya, tinumba niya ang mesa ko at binasag pa ang mangkok ko. Ako, dinidepensahan ko lang ang sarili ko. Ah, ganun ba? Ibig sabihin, ang kapatid ko ang nagkamali sa'yo. Kung may dahilan ka naman pala, edi... lumuhod ka dyan, dilaan mo lahat ng pagkain sa sahig. Tapos, magbibigay ka ng 3 malakas na saludo sa sahig. Kapag ginawa mo, palalampasin ko ang buhay mo. Matagal ka na rin sigurong kasama ni Ren Shengsen. Ganito bang asal na itinuro niya sa'yo? Sino ka ba para basta-basta banggitin ang pangalan ni Mr. Sen? Gago ka. Ginalit mo ako, pero pwede kitang patawarin. Pero si Mr. Sen, matagal na naghahari sa Southern Province. Halos kalahating siglo na. Binigyan ng titulong Dragon Hall at pinuno ng Jiangheng Group. Magkapangyarihan sa loob at sa labas. Ubod ng yaman. Ikaw bata ka. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob para bastusin si Mr. Sen. Kahit si Ren Shengsen pa mismo papatayuin mo dito, anong magagawa niya sa akin? Mukhang hindi ka makakapaghintay na mamatay. 3 minuto. Ipaalam mo kay Ren Shengsen na sa loob ng 3 minuto dapat siyang dumating sa outpost ng South Suburb ng Haicheng. Kapag hindi siya dumating, ang pamilya Ren tatanggalin sa Southern Province. Miss Lu, sino ang tumawag? Galing kay Master. Binigyan ka ng Master ng 3 minuto para makarating sa outpost sa West Suburb ng Haisheng. Ang pamilya rin tatanggalin sa Southern Province. Si Mr. Sen, personal na dumating sa Haicheng kahit gusto ko siyang salubungin. Wala akong karapatang gawin yon. Ikaw bata ka, isang tawag lang, gusto mong makipagkita kay Mr. Sen at gusto mo pang tanggalin ng pamilya rin sa Southern Province? Talagang wala kang takot sa kamatayan. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo na siya! Zoji, napakalakas ng loob mo! Zoji, napakalakas ng loob mo! Bakit kayo nandito? Mayo ka! Lucen, sumasaludo sa'yo, Master. Ren Shengsen ng Southern Province. Master? Walang silbi! Bulag ka ba? Yung mga tao mo, ayusin mo nang mabuti kung mangyayari pa ito ulit. Ang posisyong tigre ng Southern Province, tatanggalin ko sa'yo. Opo. Mr. Sen! Mr. Sen! Ako! Walang silbing hayop! Dalhin siya! Sumama ka! Zifei, yung lalaking hinahanap mo. Nahanap ko na. Saan? Sa Southern Province, Haisheng. Ihanda ang probado ng aeroplano bukas ng gabi. Dalhin mo ko sa Haisheng. Haisheng? Miss, may meeting ka pa bukas ng gabi. Hindi mahalaga. Alam mo naman na gusto ko talagang makilala ang fiancé ko.
na hindi ko pa nakikita. Kailanman. Yung ipinagutos ko sa'yo, kumusta na? Bukas ng gabi, si Ren Shengsen ang kakatawan sa Channing Group sa isang tender banquet. Formal na ihahayag na yung asawa na si Miss Shen Yuning ang tanging nanalo sa proyekto ng bagong distrito. Makukuha niya ang kontratang nagkakahalaga ng 20 billion. Ang Shen Group ngayon ay haligi ng ekonomiya ng Haisheng. Kapag nakuha pa ang Chanheng, hindi lang sila magiging pangunahing kumpanya sa Southern Province. Sisikat sila sa buong bansa. Ang iyong asawa, si Miss Shen, ay magiging pinuno ng negosyo ng Dasha at sobrang tanyag. Nung nalugi ang Shen Group noon, matinding dagok yun kay Yuning, kaya namuhay ako bilang karaniwang tao kasama niya para hindi siya mabigatan. Ngayon na matagumpay na siya, ako'y mas kampante na rin. Kung wala ang lihim mong suporta, makakamit ba niya ito? Sa tingin ko, lahat ng meron ng Shen Group ay galing sa'yo. Hindi na mahalaga yon. Simula nang iniligtas niya ako noon, ang lahat ng akin ay dapat maging kanya. Hello, Ikaw si Shushing, tama? Ako si Zolan, Executive Assistant ni Shen. magandang araw, Assistant Zhu. Makinig ka. Wala akong pakialam kung anong ginagawa mo ngayon. Sa loob ng 10 minuto, kailangan mong pumunta sa opisina ng CEO ng Shen Group. Ang amo? Ayos lang, dalhin mo ako doon. Panahon na rin para sabihin ko kay Yunying ang totoo kong pagkatao. Tao po. Anong meron? Bakit ka nagmamadali? Hindi mo na kailangang umupo. Pirmahan mo na ito at makakaalis ka na. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang kasal niya ni Boss Shen ay wala na. Ang kasalan nating dalawa, sa paningin mo, nakasulat ba sa pera? Sa tingin mo ba kulang? Sabihin mo lang kung magkano at ibibigay ko ang kaya ko. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ikaw ang hindi nakakaintindi. Para sa'yo, ang kayamanan at kapangyarihan. Yan lang ba ang mahalaga sa'yo? Ang hindi nakakaintindi ikaw, hindi mo pa rin ba makita ang layo ng anggot nating dalawa? Hindi mo alam kung ano talaga iniisip ko. Paano naman yung 5 taon na pag-aalaga ko sa'yo? Mahalaga ba yon? Ang gusto ko, hindi kailanman ang pag-aalaga mo. Ang gusto ko, hindi mo kayang ibigay. Paano mo nasabing hindi ko kaya? Naisip mo ba minsan kung ikaw lang mag-isa, hindi mo kayang dalhin ng Shen Group sa taas? Lahat ng meron sa Shen Group, ako ang nagbigay. Huwag mong masyadong itaas ang sarili mo, Shushing. Ikaw ay isa lamang walang silbing inutil at basura. Tamang sinabi mo, sayang nga lang, hindi niya kailanman mauunawaan ang estado sa buhay ay siyang bumubuo ng pananaw. At siya, walang-wala. Yunying, ito yung relo na nagustuhan mo nung huli tayong nag-date. 3 milyon. Binili ko na ito. Anong sinabi mo kanina? Date? Ito bang dahilan kung bakit gusto mo makipag-divorce? Tama. Pwede mong isipin na ganon. Pero sana maintindihan mo, ang lalaking karapat dapat sa akin, hindi dapat maging isang walang silbing pabigat. Sige, naiintindihan ko na. Pipirmahan ko. Sana hindi mo pagsisisihan ito. Sana hindi mo pagsisisihan ito. Ikaw, karapat dapat bang pagsisihan ka ni President Shen? Ang Tiangheng Group ay magsasettle sa Haicheng para sa isang proyekto na may halagang 20 billion. Magkakaroon ng public bidding at si Yunying ay napili na ng Tiangheng Group. Panalo na siya bago pa man ang bidding. Paglabas ng resulta bukas ng gabi, kapag inanunsyo na, si Yunying ay magiging pinakasikat na CEO na babae sa mundo ng negosyo ng Daksha. At ikaw, ang ganitong klaseng balita, mukhang hindi mo pa naaabot yan. Pasensya na. Nandito ka lang pala. Nakalimutan kong isa kang walang silbi. Ikaw ang walang naabot, hindi ako. Ang Tiangheng nagdahil sa akin, kaya sila nakapasok sa Haisheng. Sa utos mo? Ibig sabihin mo ba na kahit si Master Sen ng Southern Province, sumusunod din sa utos mo? Tama ka, sumusunod nga siya sa akin. Alam mo ba kung anong pinagsasabi mo? Tama na, dahil sa pagsusumikap mong iligtas ang sarili mong reputasyon. Sabihin ko na lang sa iyo ang totoo, ang Tiangheng at ang pamilya naming Xiao ay matagal nang may matibay na koneksyon. Ang dahilan kung bakit dumating ang Tiangheng sa Haisheng ay dahil sa akin. Ako ang nagayos ng lahat ng yan. Ha? Bakit wala akong narinig na tungkol sa iyo? Importante ka ba? Ikaw ba talagang nagayos? Ikaw si Xiao Shize, di ba? Ano ba talagang klaseng tao ka? Tama na! Hindi makatotohanan, duwag at inutil. Pakinggan mo, Shushing, ang pinakamagandang desisyon ng ginawa ko sa buhay ko ay ang makipaghiwalay sa'yo. Kahit kailan, hindi ako magsisisi. Ayos. Napakabanal mo.
Napakagaling mo raw. At ako'y duwag at inutil. Tandaan mo lahat ng sinabi mo ngayong gabi. Nasaan na yung pulseras? Yung binigay ng nanay ko para sa asawa ng anak niya. Ibalik mo sa akin. Simula ngayon. Tapos na tayo. Ibabalik ko. Ang pera mong ito, hindi ko kailangan. Simula ngayon, tayo'y wala ng utang na loob sa isa't isa. Walang utang na loob. Yun Ying, gusto mo bang mag-dinner mamaya? Magdiwang tayo. Ha? Hindi na. Kumain na ako. Oo nga pala. Yang Master Xiao, ang huli nating pagkikita ay isang business meeting lang. Hindi yun date. Ang bagay na ito masyadong mahalaga. Kiusap, ibalik mo na lang. Pasensya na kung naging bastos ako. Ang totoo niyan, gusto ko lang sanang tulungan kang alisin ng sagabal. Nga pala Yuning, sa bidding banquet bukas ng gabi, narinig ko na ang taong nasa likod ni Senye ay darating din. Anong ibig mong sabihin? Yung tao mula sa Dragon Palace? Tama, yung tao ngayon ay makapangyarihan. Parang nasutuktok ng lahat at sakto namang kilala ko siya. Maaari pa nga kaming sabihing matalik na magkaibigan. Kung ganun, kaibigan mo pala siya. Kung kilala mo ang ganong tao, ibig sabihin... Huwag ka maingay, huwag ka maingay. Ipapakilala kita. Kapag napansin ka niya at nagustuhan ka niya, ang kinabukasan mo ay napakaliwanag. Salamat sa iyo, Young Master Xiao. Sa ating dalawa, walang kailangan pang pormalan. May meeting pa ako. Aalis muna ako. Sige. Zulin, sa tingin mo ba, tamang ginawa ko? Siyempre, President Shen, tanging tuloy ni Young Master Xiao na may mataas na katayuan at kayang tumulong sa'yo at hindi yung walang kwentang tao. Master, ang pinuno ng pamilyang Xiao sa Haisheng ay nais ialin 70% ng kanilang yaman. Ang Xiao family? Matagal ng tapat na nagsisilbi sa Chanheng. Buong puso at galing ang pinuno ng Xiao ay palaging humahanga sa inyo. Gusto niyo po bang tanggihan siya? Sabihin mo kay Ran Chengsen, magkita tayo sa hapunan. Ibig yung sabihin, tuloy pa rin ang hapunan, pero kayo ni Shen Yuning ay... Kaya nga, kailangang ituloy. Inaasahan ko talaga ang muli naming pagkikita ngayong gabi. Young Master Xiao, bakit natin isusuko ang bidding? 200 bilyon yon. Ang Xiao family at Changheng Group ay matagal nang magka-partner. Ang 200 bilyon, oras lang ang kailangan. Nung gumuho ang Shen family noon, kahit ang ama ko, ay hindi ito may salba. Pero si Shen Yuning, 5 taon lang ang ginugol at napangat niya agad ang Shen family. Ang kakayahan niya ay pambihira para sa isang panandaliang proyekto kapalit ng tiwala sa isang henyo sa negosyo. Sulit na sulit. Bukod pa doon, ang tunay na layunin sa hapunan ngayong gabi ay hindi ang bidding, kundi ang mga makapangyarihang tao. Tama. Ngayong gabi, sa tulong ni Senye, makakalapit tayo sa kanya. Sa ganitong pagkakataon, si Shen Yuning ay mapipilitang umasa sa Xiao family. Sa oras na yon, siya ay magiging akin. Pero hindi ba may nakaraan na siya? Ang tinutukoy mo ba yung dati niyang asawa? Isang hamak na palaboy lang yon. Hindi siya karapat-dapat sa akin. Cheng Yuan, ngayong gabi sa pagtitipon, may darating na VIP. Dapat galingan mo, anak. Huwag ka mag-alala, ma. Siguradong magpapakitang gilas ako. Ma, Chen Yuan. May gana ka pang tawagin akong mama? Kahiwaling-walang sa anak ko. Hindi niyo pa natapos sa mga papiles. Tapos may kinakabit ka ng malanding babae? Wala ka na bang kahihiyan? Master, anong gagawin ko? Walang modo. Turuan mo ng maayos. Opo, Huwag mo lang masyadong saktan. Pagkatapos, dalhin mo sa ospital. naiintindihan ko. President Shen, sa pagtitipon na ito, sino po ba ang dapat ninyo alayan ng inumin? Tingnan mo doon. Yung tatlong yon ay mga pinuno ng tatlong pinakamalaking grupo sa Nan-Province. Hawak nila kapalaran ng lahat ng negosyante sa Nan-Province. Paano si Senye? Si Senye, hawak naman yung kapalaran nila. President Lin, President Feng, President Su. Narinig naming si President Shen ay napili ng Jiangheng Group. Kahanga-hanga.
Halina, mag-cheers tayo. Sabay-sabay tayo mag-cheers para kay President Shen. Cheers. Sa mga susunod na proyekto ng Shen Group, aasa po ako sa tulong ninyong tatlo. Natural lang yan. President Shen, tingnan niyo po. Shushing? Mga ginoo, mauna muna po ako sa inyo. Huminto ka. Paano ka nakapasok dito? Pumasok ako ng maayos at marangal. Nagkukunwari ka pa. Ang lugar na ito, hindi para sa'yo. Sumusunod ka lang sa amin para makapasok. Gusto mo pa rin manggulo kay President Shen? Shushing, ang pagpupumilit mo ay talagang nakakadiri. Kayong lahat, sobrang taas ang tingin nyo sa sarili ninyo. Ikaw? Hello? Yaneng! Ang mamaot kapatid na binugbog! Sinong gumawa nito? Nasaan kayo? Si Shushing, yung walang utang na loob na yun. Nagastos niya ang pera mo. Habang may babae siya sa labas, nahuli na naman siya ng kapatid mo. Nang salita ng kapatid mo, binugbog niya agad. Si Shiyuan. Si Shiyuan napunta sa ospital. Pumagit na ako pero binugbog din ako. Anak, ipaglaban mo kami. Huwag mo hayang makalasa si Shushing, ang hayop na yon. Manatili muna kayo sa ospital. Ang bagay na to, akong bahala rito. Bakit mo binugbog si Shenyu at si Mama? Bakit mo binugbog si Shenyu at si Mama? Silang dalawa lang naman ang Shushing, wala ka namang konsensya? Pamilya sila ng President Shen. Kung may hindi pagkakaunawaan, bakit kailangan pa manakit? Bago mo ako husgahan, hindi mo man lang ba tinangkang alamin ang totoo? Shushing, hindi ko akalain ganito ka. Dahil sa nakipag-divorce ako, nagwala ka sa labas at kinantay mong pamilya ko. Sa tingin mo ba? Ganito ka ba ang tingin ko sa'yo? Hindi mo man lang tinanong kung bakit? Hindi ko na kailang alamin ang dahilan. Walang dahilan para managit ka. Pumunta ka sa ospital at humingi ng tawad sa mama ko at sa kapatid ko. Sila dapat ang humingi ng tawad sa akin. Kaya pala nagipaghiwalay sa'yo si Yun Ying. Talagang wala ka talagang mararating. Lahat ng bigating tao sa Nanxing ay nandito. Puro ilit ang nandito. Pumasok ka ng walang paalam. Wala kang ibang hantungan kundi kamatayan. Pinapunta ka ni Yun Ying para hindi lumaki ang gulo. Binigyan ka pa ng paraan para makaligtas. Pero ikaw, hindi mo pa rin alam ang lugar mo. Hindi ko kailangan ng awa niya. Tungkol naman sa sinabi mong pumasok ako ng walang paalam, pwede mong tanungin si Ren Shengsheng kung wala ako sa gabi ng piging na ito. May lakas ba siyang simulan nito? Astig-astigan ka talaga. Wala ka na talagang kinakatakutan. Hindi ba ito ang dating asawa ng CEO ng Shen Group? At ngayon nagyayabang pa dito? Parang naghahanap ng kamatayan. Nasisiran ka na ba ng ulo? Alam mo ba yung sinasabi mo? Walang modo. Naglakas loob ka pang bastusin si Mr. Sen. Lumuhod ka na. Ako? Luluhod? Hindi sapat para gawin ko yon. Ang chairman ng Ding Yue Group? Hindi sapat? Eh kung idagdag mo pa ako, ang may hawak ng 121 International, hindi pa rin sapat. Interesting. Eh kung idagdag mo pa ako, si Zheng Yuan ng Nansheng. Malayo pa rin sa inaakala ninyo. Shushing, ang tatlong taong yan, ang kinatawan ng pinakamakapangyarihan sa buong Nansheng. Isang salita lang nila, wala ka ng kinabukasan. Talagang gusto mong usakin ang lahat. Kung ganon, bakit hindi? Humingi ka ng tawad sa kanilang tatlo. Hindi sila karapat-dapat! Shushing, kung gusto mong mamatay, huwag mong idami si President Shen. Kung ganon, gusto mong isama mo rin kami. Ang pamilya Xiao ng Nansheng. Pamilyang Xiao? Tama. Sa gabing ito, hindi lang si Mr. Sen ang darating bilang kinatawan ng Tiangheng. May darating din na mas mataas pa at ang pamilya naming Xiao ay may kakayang humarap mismo sa taong yon at makakasama sa pag-akyat sa rurok ng tagumpay. Sa tingin mo ba, sapat na ba yon? Sino ba sila? Ikaw, pamilya Xiao. Kung talagang kaya nilang humarap sa taong iyon, malamang sa mga susunod na araw, maghari-harian na sila sa Nansheng at walang makakapigil sa kanila. Sabi nila, ang taong iyon ay nasa Longdian mismo. Mas mataas pa sa lahat. Alam ko, sa mga sandaling ito, lahat na nandito ay gustong ipagmalaki na naapi nila ako. Pero pasensya na, kayo wala sa kahit sino sa inyo ang karapat-dapat. Sige. Kung titignan ang buong Nansheng sa kabuuang 284 na kilometro kwadrado, ikaw lang ang naglakas loob na kumalaban sa kapangyarihan kung gusto mo maging kaaway ang buong Nansheng. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Security!
Shushing, wala ka na talagang pag-asa. Putulin ang kanyang mga binti. Gusto walang makita kung gaano katigas ang buto ng taong lumalaban sa buong Nansheng. Ang bastos nyo naman at kulang sa kalaman. Alam nyo ba kung sino siya? Umatras kayong lahat. Miss, ipinagtatanggol mo ba siya? Hindi yata ito isang bagay na dapat mong pakialaman. Ang dapat mong gawin ngayon ay humingi agad ng tawad para sa pamilya niyong Xiao, para sa ama mo. Humingi ka ng pagkakataong mabuhay. Kung tama ang pagkakaintindi ko, kapag hindi ko agad hiningi ang tawad sa kanya, wawasakin niya ang buong pamilya namin? Tama. Nakakabilib ka talaga. Hindi pa man natin pinag-usapan ang katotohanang makakaharap namin mamaya ang taong pinakamakapangyarihan at aangat kami sa langit. Sa katatagan pa lang ng aming pamilya, sa loob ng 5 taon sa Nansheng, hindi pa kami nalugmok. Nandyan pa si Senye, na parang tigre sa Nansheng. Maliban na lang kung siya ay may napakatayog na pagkatao. Kung wala naman, anong karapatan yung siraan ng pamilya namin? Porque basta magaling siyang magsalita? Hindi mo talaga alam kung anong kapahamakan ang pinasok mo! Ikaw, Karoon ka ng lakas loob na saktan ako? Bakit? Masama bang saktan ka? Pero sa totoo lang, tama ang sinabi mo nung una. Ang wasakin ng pamilya ninyong Xiao ay parang salita lang sa bibig ko. Lucin, ibigay ang utos. Isulong ang pagpupulong sa Xiao family. Sabihan mo si Ren Chenseng na papuntahin ang pinuno ng Xiao dito agad-agad. Senye, paano nangyari ito? Security, ihanda ang sasakyan. Pumunta tayo sa venue ng bidding banquet. mukhang ang pamilya Xiao ay hindi magiging pinakamakapangyarihan sa buong Nansheng. Hello? Zifei, ang imbitasyon, nakuha ko na. Ayos, hintayin mo ako. Paparating ako. Zifei, ang fiancé mo ay higit pa sa iniisip mo. Shusheng, kapag nagpatuloy ka pa, damay tayong lahat dito. Shusheng, alam mo ba kung anong level na ang narating ng sitwasyon ngayon? Gusto mo ba talagang umabot ito sa puntong walang balikan? Saka ka na lang ba matutuwa? Walang babalikan dahil saan? Dahil sa proyekto ng 20 billion? Alam mo higit pa sa lahat, alam mo kontratang iyon para sa akin at para sa pamilya Shen. Gano'n ito kahalaga. Kung ipagpapatuloy mo pa ito, baka pati buhay mo mawala. Oo, mahalaga nga. Sobrang halaga na kaya mong baliwalain ang 5 taon nating relasyon parang walang nangyari. Shen Yuning, hindi mo lang alam kung anong klaseng tao ang tinatalikuran mo. Tungkol sa buhay ko. Umalis ka na. Tingnan natin kung sino magtatagkang gumalaw sa buhay ko. Ang yabang mo ah! Bumaba ka dyan, bata ka! Ang upuan na yan ay pangunahing pwesto ng buong banquet hall. Sinisimbolo nito ang buong lalawigan ng Nansheng na may pinakamalakas na kapangyarihan at pinakamataas na posisyon. Kung hindi si Senye o isang makapangyarihang tao sa yaman at impluensya o isang taong nakakataas sa lahat ay hindi karapat-dapat umupo dyan. Paano mo nasabi na hindi ako isa sa mga makapangyarihan sa yaman? Paano mo nasisiguro na hindi ako ang tao ngayon na kayang pasunurin si Ren Chengsen sa utos ko na mas mataas pa sa lahat? Akala mo kung sino ka? Talaga bang iniisip mo na kaya mong pataubin ang lahat nandito? Ang pagkatao niya, hindi karapat-dapat na pag-usapan. Tama ka. Sa gabi ng piging na ito, habang tinitignan ko ang lahat, para lang kayong langgam. Walang takot at walang pakialam sa batas. Security! Chuching, gusto mo ba ng salamin? Tignan mo nga ang sarili mo ng maigi. Takot na takot kang mapahiya. Kaya puro patutsada ng sinasabi mo. Pinractice mo yan ng paulit-ulit siguro para lang sa palabas ngayong gabi. Pinaghahandaan mo talaga. Tignan natin hanggang kailan mo kayang magkunwari. Miss, maganda ka pa naman. Pambihira pa nga eh. Bakit pinili mong masira ang sarili mo kasama niya? Sayang ka naman.
Sa tingin ko, ikaw hindi marunong tumingin. Sa mundong ito, wala pang kayang tumapat sa kanya. Mukhang niloko kanya ng gusto. Sinasabi ko sa'yo, itinapon lang siya ng pamilya Shen. Wala siyang kwenta, wala siyang pagkakakilanlan. Kayamanan, kakayahan, walang dignidad, wala siyang kahit ano. Kapag tinawag ko siyang aso, parang pinupuri ko pa siya. Dahil nga wala siyang taglay na anuman, walang naabot sa buhay, kaya pinalaya siya ng pamilya Shen at walang matirahan. Kaya nagpapasikat na lang siya dito para lang mapatunayan ang sarili niya. Sayang nga lang, matagal nang nakita ni Yuning na wala siyang patutunguhan, kaya hindi siya binigyan ng pagkakataon. Hinangad siya pero bigo siya kaya puno ng galit. Hindi lang siya ng babae sa likod ni Yuning. Sinaktan pa niya ang pamilya ni Yuning. At ngayong gabi, sa bidding banquet na ito, gusto pa niyang magyabang at gumawa ng gulo. Lahat ng ito ay hindi matanggap na makuha ng pamilya siya ng kontratang nagkakahalaga ng 20 bilyon. Kaya ngayon, gusto niyang sirain ang bid dinner na ito. Ikaw talaga, ang imahinasyon mo ay talagang kamangha-mangha. Tama ng pagpapanggap, Chushing. Hindi ba halata ng lahat ng bisita dito ang mababang uri mong balak? Shushing, ito bang dahilan kung bakit ka nang wala ngayong gabi? Sobrang pagkadismay ang nararamdaman ko sa'yo. Kahit isang salita ako, hindi mo mapaningwalaan. Pero lahat ng sinabi niya tungkol sa akin, wala kang pagdududa. Shen Yuning, sa dami ng tao na lumipas, sinubukan mo ba talaga akong kilalanin? Ngayon, sinisisi mo pa si President Shen? Anong mukhang meron ka para gawin yan? Buong 5 taong kang inalaga ng pamilya Shen. Ang lahat ng meron ng pamilya Shen ay dahil sa akin. Ang dapat humingi ng tawad ay yung buong pamilya Shen. Tama na! Gusto mo bang mas mapahiya tayo? Alam ko, malaking epekto sa'yo ng ating paghihiwalay. Pero binigyan na kita ng sapat ng kabayaran. Eh ikaw, may kahit kunting pananagutan ka ba bilang lalaki? Tumahimik ka. Anong karapatan mo pagsabihin si Mr. Chu dito? Ang alam mo rin magtago sa likod ng mga babae, di ba? Kahit papano, naging mag-asawa tayo. Kung hihinto ka at hihingin ng tawad ngayon, maaari pa kitang patawaran at iligtas. Ito nang huling magagawa ko para sa'yo. Shushing, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Hindi na kailangan. Sa puso mo naman, ang tanging mahalaga ay ang kontratang 2 bilyon. Dahil hindi marunong tumanaw ng utang na loob ang traidor na yan, bakit mo pa siya pinakikitaan ng kabutihan? Gumawa siya ng kaguluhan sa buong Southern Province. Wala na makakaligtas sa kanya. Ang Shen Group, kahit nahaligin ng negosyo sa Haisheng at bagong pag-asa ng Southern Province, hindi nito kayang pasanin ang lahat ng bagay. Tama, sa mundo ng negosyo, pinakamasama ang padalos-dalos dahil sa emosyon. Miss Shen, mas mabuti pa siguro na putulin mo na ang lahat. Kung hindi, ang pamilya Shen ay uulit sa parehong pagkakamali. President Shen, nakikita naman natin determinado siyang saktan kayo at ang buong Shen family. Kahit mamatay siya, pero ang kumpanya, iyan ang bunga na yung pagsisikap. Hindi ito dapat masira. Shushing, alam ko, hindi mo talaga alam kung ano ang lahat ng ginagawa ko para sa Shen Group sa loob ng 5 taon. Ang lahat ng isinasakripisyo ko, kailanman hindi kita sinisisi. Pagkatapos ng lahat, magkaiba tayo ng kinalakihan, magkaiba ng pananaw, at magkaiba ng mga responsibilidad sa buhay. Ngayong umabot na sa ganito, sa palagay ko, wala na tayong dapat pang pag-usapan pa. Ngayong gabi, ano mang sabihin mo o gawin mo, ang pamilya Shen, hindi kilalanin ng mga kaugnayan para sa'yo. Mas mabuti ng ganun. Patawad, Shushing. Klaro nang hangganan sa pagitan natin. Huwag ka nang magmatigas. Hindi mo na kayang ituloy ang palabas, di ba? Chusheng, malayong agwat ang pagkatao natin. Ayoko sanang ibaba ang sarili ko para makipagtalo sa'yo. Pero ngayong gabi, lumampas ka na sa guhit. Nilapastangan mo ang buong pagtitipon at mas mahasol pa. Puno ka ng masasamang balak. Dinamay mo pa ang Shen family sa gulo. May 3 minuto ka pa. Wala ka ng lugar sa lugar na to. Pasensya na. Ang oras mo, tapos na. Bilang panganay na anak ng pamilya Xiao, hinihikayat ko kayong lahat na sundin ang kasunduang ito. Ipahayag sa buong Southern Province. Putulin ang lahat ng daanan niya. Gawin siyang babala sa iba. Mr. Sen, dumating na po kayo. Malugod namin kayong tinatanggap, Mr. Sen. Malugod namin kayong tinatanggap, Mr. Sen. Ang totoo, gusto ko lang sanang dahan-dahanan mong maramdaman ang kawalan ng pag-asa. Pero ngayong nandito na si Mr. Sen, ang magiging katapusan mo.
ay mas mahasol pa sa bangungot. Tignan natin kung paano ka tatapusin. Sige, wala kang kwentang nilalang. President Shen, nandito na si Mr. Sen. Lalapit ba tayo sa kanya? Ayaw mo pa rin tumayo ha? Bakit ba? Bakit kailangan mo ipit ang gusto mo? Bakit naman ako tatayo? Dumating na si Mr. Sen. Kung makiusap ka sa kanya, pakabigyan ka pa niya ng pagkakataon. Pero kung pipilitin mo pa rin manatili dyan sa pagkakaupo mo, lalong malampainisin si Mr. Sen. Ang huling pagkakataon mo, sinayang mo lang. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ngayong gabi, silang lumapit sa akin. Bakit kailangan mo pa rin mabuhay sa mga ilusyon? Shushing, pwede bang tingnan mo ang sarili mo? 5 taon ang lumipas. Sa 5 taon na yon, wala kang ginawa kundi makasaya ng oras. Kung hindi dahil tilanggap ka ng pamilya namin, may pagkain hindi mo kaya itaguyod para sa sarili mo. Lahat ng tao sa piging ngayong gabi, habang buhay, hindi mo sila maaabot. Isinilang ang para lang tumingala sa kanila. Bakit hindi mo kanya yumuko? Mali ka, Shen Yuning. Walang sino man ang pinanganak na mas mataas o mababa. Maaring payak ang pinagmulan ko. Ngunit sa sandaling ito, taglay ko ang lakas ng isang alamat. Ren Changsen! Ako si Xiao Zize. Malugod na tinatanggap si Mr. Sen. Anong ginagawa niyo rito kanina lang? Mr. Sen, ngayon lang po. Nagkaroon ng aberya. Dito sa piging ngayong gabi, may langaw na nakapasok. Isang taong naghukay ng sariling libingan, hangal sa lahat ng bagay. Mr. Sen, hindi nyo na kailangan madumihan pa ang inyong kamay. Huwag po kayong magalala. Ipapalinis agad namin siya. Talaga namang ang lakas ng loob ninyo. Mr. Sen, ang ama ko, bakit hindi siya sumama sa inyo? Kung si Xiao Shiyuan ay dumating kasama ko ngayon, iyon ay isang bihirang magandang bagay para sa Xiao family ngayong gabi. Pero ngayon, alin sa mga mata mo ang nakakita sa kanya? Mr. Sen, parang may hinanakit kayo sa Xiao family. Pero ang pagkahuli ng aking ama ay talagang hindi ka nais-nais. Pero sa ganitong kalabasan, ang sinabi kanina nung lalaking si Chu na kayo raw magdadala sama ko dito, pawang pakitang tao lang. Oo nga naman, isang payaso lang naman siya. Paano nga ba siya magkakaroon ng kapangyarihan gaya ng sinasabi niya? Mr. Sen, kanina po ay nagkamali ako. Ang lalaking tinapon ng pamilya Shen, buong kumpiyansa na nagsasabi na kayo raw magdadala sa aking ama dito. Hindi ko agad mabatid ang totoo at kasinungalingan, kaya nais ko sanang sabihin sa'yo. Ang lalaking tinapon ng pamilya Shen, walang nagawa sa buhay kundi tumira sa Shen family ng 5 taon. Pinalaya siya ng Shen family, isang walang silbing manugang. Dahil sa pagpapalis ng Shen family, nagtanim siya ng galit. Kahit sa labas ng bahay, gumawa siya ng sariling kaguluhan. Ngayong gabi pa mismo, dala-dala niya ang kabiguan sa pilitang pumasok siya sa piging na ito na pinuno ng mga kilalang tao. Isang tender breeding banquet. Parang baliwala lang sa kanyang lahat ng makapangyarihan sa South Province na narito ngayong gabi. Walang galang sa salita, walang respeto sa antas ng tao. Dinumihan niya ang buong pagtitipon. At higit pa, paulit-ulit niyang nilapastangan ang pangalan mo, Mr. Sen. Nakiusap kami sa kanya ng maayos. Pero mas lalo siyang lumala. Walang takot na umupo sa pinakamataas na upuan sa bulwagang ito. Pinagmamalaki pa niyang siya raw ang nasa tuktok ng kapangyarihan sa South Province. Napakayabang. Karapat-dapat siyang parusahan ng kamatayan. Tama, Mr. Sen. Hindi mapapatawad ang kasalanan ng taong ito. Kasama ng ibang mga kilalang tao dito na maglabas ng utos at ipagbigay alam sa buong lalawigan. Puputulin ang lahat ng kanyang daan sa buhay bilang babala sa iba. Ang mga matitigas ang ulo gaya niya. Sa simpleng paglabag niya kay Mr. Sen, dapat siyang mamatay ng 10,000 beses. Ang pagputol sa kanyang kinabukasan ay isang pabor na nga para sa kanya. Ang hindi namin inaasahan ay ang pagdating ni Mr. Sen sa sandaling ito. Mabuti. Kayong lahat, napakagaling nyo! Pinupuri po ninyo kami, Mr. Sen. Tungkulin lang po namin iyon. Mangyaring maghintay lang po kayo ng kaunti at agad namin siyang aalisin dito para hindi madumihan ang iyong paningin. Paalisin? Ngayong gabi, ang dapat paalisin ay kayo, Mr. Sen. Ano po? Ren Changsen! Ren Changsen! Shushing, nababaliw ka na ba? President Shen, umalis na tayo. Huwag mo siyang pansinin. Kung gusto niyang mamatay, hayaan mo siya. Hindi tayo dapat madamay. Saan ka kumuha ng lakas ng loob para tawagin si Mr. Sen sa pangalan niya? Mr. Sen, bulag ka ba? Mr. Sen, ito'y lumayas ka! Galit na si Mr. Sen. Pati ang pinuno ng pamilya Feng,
At siyang Master Chef sinaktan na niya. Umalis na tayo agad. Hindi tayo pwede masangkot pa. Hindi lang order ang mawawala. Pati ang buong pamilya siya ay madadamay. Shusheng, sinubukan ko ng lahat para iligtas ka. Pero ikaw ito naghahanap ng kamatayan. Walang utang na loob ng pamilya Shen sa'yo. Ikaw ang pumili ng kapalaran mo. Wala kang ibang masisisi. Tara na. Ako si Ren Chengsen ng South Province. Bumabati sa'yo, Master Chu! Bumabati sa'yo, Master Chu!